Lumikas ang tinatayang 40 residente sa barangay Tugal, Sultan sa Barungas, Maguindanao del Sur matapos ang magkahiwalay na insidente ng palitan ng putok noong August 5 or kahapon ito mga kabombo, mga ka-Sir Nation. Ayon kay Lieutenant Colonel Ronald E. Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central, unang naganap ang insidente bandang alas 7:05 ng umaga kahapon ng pagbabarilin umano si Commander Aliman, isang battalion commander ng Moro Islamic Liberation Front ng armadong grupo na pinaniniwala ang kabilang sa 106 Base Command. Tumagal ng humigit kumulang 15 minuto ang palitan ng putok na nagdulot ng paglikas ng nasa 40 residente. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Samantala bandang 1:15 ng hapon, kahapon rin mga kabombo, habang nagsasagawa ng area security operation ang tropa ng 2nd Mechanized Battalion patungong barangay Tugal, pinaputukan naman sila ng hindi pa nakikilalang armadong grupo na nagmula rin sa naturang barangay. Umabot sa halos 25 minutes ang ikalawang palitan ng putok at wala rin naman itong naitalang nasawi o nasugatan. Patuloy namang iniimbestigahan ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o itong CCCH ang dalawang insidente upang matukoy ang sanhi at kung may kaugnayan ang mga ito sa isa't isa. Samantala mga kabombo, mga ka-Sir Nation, mapalad po tayo ngayong umagang ito dahil nasa linya ngayon ang tagapagsalita ng 6th Infantry Campilan Division, si Lieutenant Colonel Ronald Suscano. Sir Ron, kasama mo ngayon si Reynan at si Star DJ Lexie. Magandang umaga, sir. Good morning sa inyong dalawa, Bombo Renan and Bombo Lexi, at sa lahat din ng nakikinig sa Bombo Radio Star FM sa Cotabato. Ito, sir, it's a quite alarming dahil ngayon ay nagsimula na nga itong gun ban para sa parliamentary election at syempre may mga nagpuputukan po dyan sa may SGA BARM. Kamusta po ang situation dyan ngayon and any development po sa kaso ng pamamaril kahapon, Sir Ronald? Ayun, mayroon tayong incident ng harassment sa Barangay Tugal, Sultan sa Barungis, kahapon ng umaga, wherein yung isang battalion commander ng MILF in the name of Commander Aliman ay pinagbabaril ng grupo ng galing sa 106 Base Command under the group of Kagi Mads. Umabot ng more or less 15 minutes yung palitan ng putok. Wala namang naiulat na casualties dito. Subalit sa takot na matamaan ng mga ligaw na bala tulad ng mga nakarang mga experience ng mga civilians, lumikas na rin yung ibang residente na umabot sa more or less 40 residente ng Barangay Tugal. Sige. Sir, ito naman may epekto ba ito sa paghahanda para sa nalalapit na parliamentary elections? Or may dagdag na po bang security measures na ipinatupad sa area, sir? Kung maalala natin noong mga nakaraan, nagkaroon ng yung change ng mga base command na may mga pinalitan na mga commanders on the ground. So parang continuous ng reorganization. So maaaring may mga friction sa loob, which might cause some conflict. So normal lang sa proseso na nagpapalitan ng leadership na mayroong mga friction. So maaaring isa yun sa mga angle na tinitingnan natin sa nangyaring harassment. Ganoon pa man, nandiyan naman yung CCCH, imbestigahan yung nasabing incident para once and for all, settle nila kung ano mga pinagmulan ng friction or ng tension na yon doon sa banda sa Sultan sa Barungis ng Maguindanao del Sur. Ayan, so that's it for my end. Star DJ Lexie, please come in. Sir, magandang umaga, Sir DJ Lexie. Sasamantalay na po namin ang pagkakataon na naririto po kayo. Nakasama po namin kayo sa programa. Sir, any updates po ba sa paghahanda regarding po dito sa Bangsamoro Parliamentary Election? Alam naman natin na very fast approaching na po dahil gaganapin na po ito sa September 14, sir.
Okay. So nakalatag naman na yung mga COMELEC checkpoint natin on areas as designated. Meron namang sinabing COMELEC kung saan yung mga priorities. Alongside with the parts lahat ng mga checkpoints natin, COMELEC checkpoint. Sa military, yung regular patrolling natin, pinahaba natin para ma-address natin yung mga tensyong nangyayari from time to time at para matulungan na rin yung mga areas na kulang yung mga na i-deploy. Battalion coming from Davao Region under Eastern Mindanao Command na 602 ay parating para naman mag-augment doon sa area ng 601st Brigade. So, ang batalyon na dumating, I think, is 75th IB and 28 IB. Bali, sir, tanong po, may bilang na po ba kayo ng nakadeploy po na sundalo kasama po ang PNP? Sa bawat probinsya, mayroon tayong isang brigade at si brigade siya na yung mag-determine kung anong unit under sa kanya yung ipapasama doon sa PNP sa mga deployment na ginagawa sa mga checkpoint saka sa usually yung isang brigade kasi may 2-3 batalyon. So kung bibilangin natin yung personnel, may 1,000 na rin bawat brigade. So sa Maguindanao del Sur, we have 1,000 personnel in Northcote. May 1,000 na rin. Anyway, sir, that's on my end. How about you, Star DJ Tom? Sir, maraming salamat for taking this call and syempre panawagan niyo po sa ating mga kababayan na sakop po ng Joint Task Force Central at ng 6th Infantry Campilan Division, sir. Okay. With the one in behalf of 6ID and Task Force Central under the leadership of Major General Sibla de Vergara, natin po ang publiko na makiisa sa pananatili ng kapayapaan, iwasan natin ang karahasan at agad iulat ng aktibidad. So mayroon naman tayong hotline na pwedeng tawagan para naman deployed sa area kung saan may nung nangyari. Ayan. So, once again, maraming salamat, Sir Ron.